Kawikaan 6, versikulo 1 hanggang 35. Anak ko, kung ikaw ay naging mananagot sa iyong kapwa, kung iyong ikinamay ang iyong kamay sa di kilala, ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Gawin mo ito ngayon, anak ko, at lumigtas ka. Yamang ikaw ay nahulog sa kamay ng iyong kapwa, yumaon ka, magpakababa ka, at mga yupapa ka sa iyong kapwa. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata o magpaidlip man sa iyong mga talukap mata. Lumigtas ka na parang usa sa kamay ng mangangaso at parang ibon sa kamay ng mamimitag. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka, na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno. Naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinitisan ng kanyang pagkain sa pag-aani. Hanggang kailan matutulog ka, o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakatha ng mga masamang akala. Mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. At ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama. At huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Sa gayoy, ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw. At ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. Taong walang kabuluhan, taong masama, ay siya na lumalakad na may masamang bibig, na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Pagdaraya ay nasa kaniyang puso, siya ay laging kumakatha ng kasamaan, siya ay nag-aahasik ng pagtatalo, kaya't darating na bigla ang kanyang kasakunaan. Sa kabiglaanan ay mababasag siya at walang kagamutan. Pagkat dahil sa isang masamang babae ay walang naiiwan sa lalaki kundi isang putol na tinapay, at hinuhuli ng mga ngalunya ang mahalagang buhay. Makakukuha ba ng apoy ang tao sa kanyang sinapupunan at hindi masusunog ang kanyang mga suot? O makalalakad ba ang sinuman sa mga mainit na baga at ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso? Gayon ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa. Sino mang humipo ay hindi maaaring di parusahan. Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kung siya'y nagnanakaw, upang busugin siya pagka siya'y gutom. Ngunit kung siya'y masumpungan, isa sa uli niyang makapito, kanyang ibibigay ang lahat na laman ng kanyang bahay. Siyang nagkakamit ng pangangalun niya sa isang babae ay walang bait. Ang gumagawa ni Yaon ay napapahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin niya, at ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi. Sapagkat ang paninibugho ay pag-iinit ng tao, at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Hindi niya pakukundanganan ang anumang tubos, ni magpapahinga man siyang tuwa, bagaman ikaw ay magbigay ng maraming suhol. Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay, upang ingatan ka sa masamang babae, sa tabil ng dila ng di kilala. Huwag mong pitahin ang kanyang kagandahan sa iyong puso, at huwag ka manghulihin niya ng kanyang mga talukap mata.